Magandang gabi. Mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Nirinig ng 7.8 magnitude na lindol ang Region 9, 11, 12 at BARM kaninang umaga na naramdaman din sa malaking bahagi ng Mindanao. Mahigit 100 aftershocks na rin ang naitala. Kasabay ng unang araw ng pasukan ay mahigit 6,000 paaralan sa 5 rehiyon sa Mindanao ang naapektuhan sa nangyaring lindol. Ayon yan sa DepEd. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Mula magnitude 7 ay itinaas ng PHIVOLCS sa magnitude 7.8 ang lindol pasado alas 7:30 kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang origin nito na may lalim na 33 kilometers. Naitala ang epicenter nito sa Maasim, Sarangani Province. Sa mga naitalang reported intensities ng PHIVOLCS, intensity 7 sa General Santos City, intensity 6 sa Palimbang Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat, intensity 5 sa City of Davao, City of Kidapawan at Carmen Cotabato, Bagong Bayan, Calamansig at President Aquino Sultan Kudarat, Sibuco at Siocon sa Zamboanga del Norte, intensity 4 naman sa City of Mati, Davao Oriental, Buog, Zamboanga, Sibugay, Caraga, Manay at Tarragona, Davao Oriental, intensity 3 sa City of Butuan, Mainit, Surigao del Norte, City of Dapitan, Zamboanga del Norte, Kumalarang, Vicenzo Sagun sa Zamboanga del Sur, intensity 2 naman sa City of Dipolog, Labazon, Liloy, President Manuel A. Rojas at Salug, Zamboanga del Norte, Alicia, Ipil, Mabuhay, Olutanga at Siyay, Zamboanga, Sibugay, Molave, Zamboanga del Sur, Abuyog at Dulag, Leyte, San Francisco, Southern Leyte. Dagdag pa ng PHIVOLCS, ang nangyaring paglindol ay dahil sa paggalaw ng Cotabato Trench. Sa kuha ni Verlin de la Peña, makikita ang pagguho ng isang fast food chain sa kahabaan ng General Santos City. Sa video naman ni Ray Kalunsag, makikitang nabalot ng alikabok ang isang kalsada matapos bumigay ang bahagi ng isang mall sa nasabing syudad. Gumuho naman ang parte ng bundok sa barangay San Jose sa General Santos City. Sa kuha ni Margie Ruano, makikitang gumuho ang lupa malapit sa kanilang bahay. Anya natabunan na rin ng sapa sa pagguho ng lupa matapos ang lindol. Kasabay ng pagbubukas ng unang araw ng pasukan, gumuho ang gusali sa Matanao National High School. Ayon kay Richard Kawarak, wala naman nasaktan dahil nasa labas ang mga estudyante para sa flag raising ceremony nang mangyari ang pagguho. Nasira naman ang bahagi ng General Santos City International Airport matapos ang 7.8 magnitude na lindol kaninang umaga. Naglabas naman ng notice to airmen ang CAAP mula 8:45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para i-assess ang air facilities, equipment at operational capabilities ng nasabing paliparan. Makikita naman sa video ni Anthony Gana ang ilang kabahayan at bangkang pangkabuhayan ang nasira sa barangay Santa Clara, Sultan Kudarat. Ngayon pong tanghali, meron tayong mga initial na reports na natanggap mula sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato, at saka ganun din sa iba't ibang areas pa. Ito nga po yung mga apektado, mga injured na mga kababayan natin dahil sa nangyaring paglindol. May mga verify din po tayong mga casualties o yung mga hindi nakaligtas kasama dyan sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato. Bine-verify pa ng pamunuan ng Office of Civil Defense sa mga naiulat na nasawi. 16 ang naitalang nasawi sa Soc-Sargent sa Region 12, habang 134 naman ang naitalang nasaktan, habang 12 pa ang nawawala. Naitala rin ang tsunami wave sa baybayin ng Kiamba at Maasim, Sarangani at Calamansig, Sultan Kudarat na may 1 metro ang taas. Mahigit 6,000 paaralan naman ang naapektuhan sa nangyaring lindol kaninang umaga ayon sa DepEd, kung saan 3.2 milyong mag-aaral at 128,000 na guro at personal naman ang apektado. Inatasan rin ni Education Secretary Sani Angara ang agarang mobilisasyon ng safety checks at emergency support sa mga apektadong paaralan sa Mindanao, kasunod ng 7.8 magnitude na lindol. Ipinag-utos rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mobilisasyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa monitoring at response operation sa mga apektadong lugar. Ayon sa Pangulo, kumikilos na ang OCD kasama ang NDRRMC upang tutukan ang sitwasyon at magbigay ng kinakailangang tulong. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Kinuwestiyon ng NBI ang integridad ng 18 former security escort kung saan bayaran daw ang mga ito ni Mike Defensor. Sinabi ito ni Director Melvin Matibag sa ikinasang consultative meeting sa Blue Ribbon Committee ngayong araw. Narito ang report.
Ngayong araw, ang Gatchalian Block naman ang umupo sa Blue Ribbon Committee sa panguna ni Senador Erwin Tulfo. Dahil hindi pa kumpleto ang mga miyembro ng Blue Ribbon dahil sa nangyaring pagbabago, consultative meeting lang daw ang ginawa ng Blue Ribbon Committee at hindi pa isang hearing o pagdinig. Consultative meeting ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng membro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings, even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit inimbitahan ang 18 former security escort na hindi naman dumalo ay hindi rin masabpina. Present sa BRC meeting sina NBI Director Melvin Matibag, Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman at DOJ Prosecutor General Richard Fadulyon. Dito, inihayag ni Director Matibag ang impormasyong binayaran lamang daw ang security escorts para magsabi ng mga tungkol sa maleta. Meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw, pwede ko na rin sigurong banggitin yung pangalan. Total, napadala naman na siya ng sampina. Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya. Si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na yung may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, nung April 28. And I will also submit yung pong parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malinaw pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako 5 milyon at kaya po binabanggit niya to, personal sa kanya, sinabi niya na silang magka-partner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, doon po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000 pero eventually, bumalik po siya nung May 6 sa aming pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya at nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay. Ayon pa sa NBI Director, kung kredibilidad lang din ang pag-uusapan ay may bahid umano ang 18 former security escort. Ang iba ay discharged o hindi talaga Marines. Halimbawa sa breakdown ng NBI, 3 lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may RB reservist at civilian. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso. Nagbigay naman ng update ang Department of Justice sa mga kinasuhan na at ilang sumailalim sa Witness Protection Program sa mga anomalyang flood control projects. The remaining case before the Department of Justice is one involving former Senator Bong Revilla, Roberto Bernardo, Gerard Opelencia, Henry Alcantara, Corona, Manny Bolosan, Ruel Umali, Arturo Gonzalez for violation of Republic Act 3019. As of today, covered by the Witness Protection Program of the Department of Justice are 7 personalities, namely Yusek Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara, Engineer Gerard Opelencia, Sally Santos, Monica Santos, Vergel Nino Garcia, and Francisco de la Fuente Jr. Sa kabuuan, aabot na sa 841,300,000 pesos ang nababawi ng halaga ng gobyerno sa katiwalian sa flood control projects. Higit na mababa pa rin sa bilyon-bilyong pisong pinag-uusapan sa mga proyekto. Ayon sa Blue Ribbon Committee Gatchalian Faction, sa mga susunod na pagdinig ay ipatatawag na ang 18 former security escorts ni Zaldico gamit ang sabpina.
sa darating na mga araw, at the proper time, if they continue to refuse, we can, at the right time, compel them to attend, subpoena them, and if they refuse, we can have them cited in contempt and maybe arrested when the Blue Ribbon Committee has been fully constituted. Kaugnay niyan, dumipensa ang abogado ng 18 dating security escorts na nag-deliver umano ng mali-maletang kickback money sa kanilang desisyon na hindi sumipot sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinangangasiwaan ni Senador Erwin Tulfo. Kiit nito, walang jurisdiksyon si Tulfo sa komite dahil hindi ito aprobado ni Senador Alan Peter Cayetano na kinikilala nilang leader ng Senado. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillar. Nanindigan si Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 former security escorts na naghatid umano ng kickback money para kay dating Congressman Zaldico na wala umanong jurisdiksyon si Senator Erwin Tulfo para pamunuan ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa press conference na isinagawa sa opisina ni Senator Robin Padilla, iginiit ni Baligod na ang anumang sapina o imbitasyon para sa mga testigo sa pagdinig ay dapat pirmado ng committee chairman at aprobado ng Senate President. Maliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong imbitasyon, makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, wala ring pirma yung Senate President, walang approval. Dagdag pa ni Baligod, nag-aalala sila para sa kanilang seguridad, lalo na kabilang si Tulfo sa mga personalidad na pinangalanan sa kanilang affidavit. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Hiling ni Baligod magpakita ng statemanship at delikadeza ang mga senador na nabanggit sa affidavit ng mga kliyente. Nakahanda rin daw silang isumite kay Senator Robin Padilla ang 14 pang pangalan ng mga dating Marines na umano'y sangkot din sa paghatid ng kickback money. Mayroon pa anyang 7 karagdagang testigo na maaaring lumantad kung hindi pa sapat ang 14. Samantala, muling kunestyon ni Senator Raffy Tulfo ang kredibilidad ng ex-security escorts na tinawag niya pang 18 kargador. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilin lang na agad. Para naman sa Malacanang, so nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So, 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganyan. tumugon naman dyan ang isa pang abogado ng 18. Hindi daw kayo Marines? Hindi daw kayo Marines, ha? Kargador daw kayo? Sige. Pakisabi na lang sa nagsabi na kargador. We love you. Sa hiwalay namang press conference, inakusahan ni Senator Alan Peter Cayetano si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng umano'y usurping o pag-agaw ng kapangyarihan. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. May patutsada pa siya sa isinagawang pagdinig ng Gatchalian faction sa flood control scandal. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever
corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Pero para sa palasyo, malinaw na si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilalang leader ng Senado. Ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Hindi na nagsumite ng kanilang sagot kundi isang manifestation na lamang ang ipinadala ng prosekusyon sa Senado. Kaugnayan sa tugon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons na ibinigay ng Senate Impeachment Court. Handa rin na 11 House prosecutors sa kanilang pre-trial brief. Dinala ngayong araw ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Senado ang manifestation ng prosecution team na naglalaman ng kanilang justification sa hindi nila pagtugon sa sagot ni VP Sara sa writ of summons. Bagamat nagkakagulo pa rin sa liderato ng Senado ay siniguro ni lead prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang kahandaan ng 11 prosecutor na haharap sa impeachment court. Rest assured po that the 11 prosecutors are still very much focused on the preparation because we understand that regardless of what's happening in the Senate, ito po'y constitutional duty. There is no option not to proceed. Mas kikilalanin din ng prosekusyon ang liderato ng Gatchalian faction kung sakaling maglabas ang dalawang paksyon ng dalawang notices sa impeachment trial ng bise. In other words, if the position of the House of Representatives is in favor of the legitimacy of the leadership of acting SP Gatchalian, then it follows na doon din po kami susunod in as far as notices and orders are concerned at doon din po kami mag-a-appear sa mga notices of proceedings na ilalabas nila. It follows that the 11 prosecutors will be appearing before the impeachment court under the leadership of acting SP Win Gatchalian. Hindi naman nakikita ng prosekusyon na bentahe sa depensa ang nangyayaring gulo sa liderato sa Senado ngayon. That what is happening in the Senate will be an advantage to the defense team. This is about the evidence. At matagal na rin namin iniintay yung pagkakataon na ilatag ang ebidensya hindi lang sa mga senator judge, kundi sa lahat ng mga Pilipino. I think ang further delay ay disadvantage din to the defense. Dahil gusto natin yung mga ebidensya at sagot ni VP ng defense doon sa articles of impeachment na nanggaling sa citizens' complaints at duly na process ng House Committee on Justice ay ma-dispense with na. Kaya po ang gusto din natin, matapos na yung paglilitis. Para sa punot dulo po nito, kung ano man yung aligasyon, may magtatatak, no? Alin dito yung mabigat, alin dito yung totoo, alin dito yung pwedeng isantabi na. Sa sports balita, naitala ni Alex Ciala ang ikalawa nitong WTA 125 singles title matapos tanghaling kampyon sa prestihiyosong Birmingham Open. Panibagong tagumpay para sa karera ni Pinay tennis sensation Alex Ciala ang kampyonato sa ginanap na Lexus Birmingham Open sa England. Tinalo ni Ciala si Nikola Bartunkova ng Czech Republic sa finals sa score na 5-7, 6-3, 7-5 sa isang matinding laban na umabot sa 3 set. Sa kabila ng pagkatalo sa first set, nagpakita si Ciala ng tibay ng loob at husay upang maibalik ang momentum at makuha ang panalo. Unti-unting nakuha ni Ciala ang ikalawang set at nanatiling kalmado at grounded sa third set. Kinamada ang mahalagang break sa huling bahagi ng laban para selyuhan ang kampyonato. Kakaibang experience din para kay Ciala ang finals dahil naging magkapareha pa sila ni Bartunkova sa doubles competition ng palaro. May malawak na history ang Birmingham Open
Dahil marami sa nagkampiyon dito ay mga bigating pangalan sa tennis. Maud Watson, who we've just mentioned, of course, Billie Jean King, Martina Navratilova, Maria Sharapova, Petra Kvitova. Some of the names of the women who have their names etched in history as raising that ball. And now another Alexandra Ayala. How does that sound? It sounds really beautiful, of course. All those names that you've mentioned are tennis greats, and I am so honored to be lifting this trophy today. But lifting this trophy does not mean that I will be among the greats yet, so I'm motivated to keep working, and I'm grateful for the part that this trophy has played in my journey. Dahil sa tagumpay, ito na ang ikalawang WTA 125 singles title ni Ayala at may uuwi ang $225,000 na prize money. Susunod namang paghahandaan ng Pinay tennis sensation ang Wimbledon. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi.